Mabagal na isi bigla. Alam mo yung kahapon okay pa ang isi mo, tapos ngayon parang laryo na lang na ayaw gumalaw. Hindi yan mahika, laging may dahilan sa likod niyan. Kadalasan kombinasyon siya ng program sa background na sumisipsip ng lahat ng resources, disk na halos puno o laging 100% usage, update na tahimik na tumatakbo, virus, o hardware na nagsisimula ng pumalya. Simple lang ang idea dito, susunod ka sa isang checklist kasama ko. Sa bawat hakbang, magtatanggal tayo ng isang posibleng dahilan hanggang sa makita natin kung ano talaga ang nagpapabagal sa Windows. Unang mabilis na test, baka minsanang lag lang. Bago ka magkalikot kung saan-saan, gawin muna yung basic na madalas nilalaktawan ng tao. Isara lahat ng program na kaya mong isara. I-save ang mga importanteng files. I-restart ang EC gamit ang start menu, hindi lang isasara ang takip ng laptop. Pag-on ulit, obserbahan. Mabagal lang ba siya kapag nagbubukas ka ng isang specific na program? O mabagal na agad mula umpisa, pati sa pag-type ng password? Kung sa isang program lang siya mabagal, malamang problema nasa program na yon. Kung lahat mabigat at mabagal, mas malalim ang sanhi at sulit ituloy ang mga susunod na hakbang. Gamitin ang Task Manager bilang X-ray ng Windows. Ngayon, tingnan natin kung sino ang umuubos ng resources ng EC. Isa, pindutin ang Ctrl+S panandang pandagdag Shift panandang pandagdag S para buksan ang Task Manager. Dalawa, kung simple view lang ang nakikita mo, ay click ang More Details. Tatlo, tingnan ang C, Memory at Disk na mga kolumn. Mahalagang tanong. May program ba sa itaas ng listahan na halos 100% lagi ang C usage? Nasa bandang 70% ba halos palagi ang memory? Lagi bang 100% ang disk kahit wala ka namang binubuksan? Kung may game, browser, o app na kilala mo, subukang i-close ng normal. Kung app na hindi mo naman talaga ginagamit pero bigat sa system, magandang idea na i-uninstall na siya. Kung system process siya, tulad ng antivirus, Windows Update, o anti-malware service executable, huwag basta-basta i-disable, tingnan muna ang susunod na hakbang. Updates, antivirus at apps na tumatakbo sa background. Madalas bumabagal ang EC bigla dahil nag-update si Windows sa background. Nagra-run ng full scan ang antivirus. May cloud app, OneDrive, Google Drive, at B na nagsisync ng sangkatutak na files. Anong pwede mong gawin? Kapag may Windows Update service o katulad na process na malakas sa disk C, hayaan mo muna, hintayin na matapos. Sa antivirus, tingnan kung may full scan na nakaschedule o kasalukuyang tumatakbo at ilagay ito sa oras na hindi ka masyadong gumagamit ng EC. Sa mga cloud API, pwede mong i-pause ang Nesrirnay. Kung sobrang lag, i-pause muna, gamitin ang EC, tapos saka i-resume. Kung kahit matagal na ay hindi humuhupa, hindi na lang ito simpleng nakakainis na update, tuloy ang investigasyon. Disk na halos puno o laging 100% usage. Kapag halos puno na ang disk, lalong bumibigat ang Windows, lalo na kung lumang mechanical Y pa ang gamit. Normal din na magnegatibo 100% ang disk dahil sa indexing, antivirus scans, o system services. Mga praktikal na hakbang. Isa, buksan ang File Explorer Disk EC at tingnan kung gaano karami ang free space sa drive C. Dalawa, kapag mas mababa na sa mga 15-20% ang free space, maglinis. I-empty ang recycle bin. Burahin ang malalaking files sa downloads at videos na hindi mo na kailangan. Gamitin ang Disk Cleanup o Storage Sense para tanggalin ang temporary files. Kung sa Task Manager ay laging 100% ang disk kahit wala kang API na naka-open. I-uninstall ang mga program na hindi mo talaga ginagamit. Siguruhing wala kang dalawang antivirus na sabay naka-install. Kung luma na ang IE, posibleng senyales ito na pagod na o nasisira na at kadalasan, malaking ginhawa ang paglipat sa RASI. Mga program na nagsisimula kasama ng Windows. Isa pang classic na kontrabida, sangkatutak na program na kusang nagbubukas pag on pa lang ng EC. Para tingnan ito. Isa, buksan ulit ang Task Manager. Dalawa, pumunta sa tab na Startup. Tatlo, i-disable ang lahat ng hindi kailangan mag-open kasama ng Windows, game launchers, updaters, at kung ano-ano pang launcher. Huwag galawin ang mga item na hindi mo kilala at mukhang system o antivirus. Unahin ang malinaw na hindi kailangan araw-araw. Scan laban sa virus, adware at ibang sakim na program. Kung biglang bumagal ang EC mo, may mga weird na pop-up o may apps na hindi mo maalalang in-install, malamang may malware. Gawin ito. Buksan ang Windows Security at mag-run ng full scan. Kung may iba ka pang trusted na antivirus, mag-full scan rin doon. I-uninstall ang toolbars, Miracle Optimizer, at kahit anong kahina-hinalang program na kakalabas lang kamakailan. Pagkatapos mag-alis, i-restart ang EC at tingnan kung gumaan ang performance. Init, alikabok at pagod na hardware. Kung sobrang init ng laptop, laging todo ang fan, at umiinit ang keyboard, pwedeng nag-throttle na ang processor, binabagalan ang sarili, para hindi uminit ng sobra, kaya ang dulo, mabagal ang lahat. Pwede mong gawin. Gamitin ang laptop sa matigas na surface, mesa, hindi sa kama o sofa. Linisin ng maingat ang mga butas ng hangin gamit ang malambot na brush o compressed air.
Kung matagal nang hindi nalilinis ang desktop PC sa loob, maganda ipalinis ito sa marunong. Kung kahit nakaide lang ay mainit at mabagal pa rin ang AC, senyales yan na dapat nang ipacheck ng mas malalim ang hardware. Kailan sulit mag-upgrade o humingi ng tulong? May mga pagkakataon na ginawa mo na lahat pero hirap pa rin ang AC. Dalawa kadalasan ang dahilan. Limitasyon ng hardware, kulang na sa LAS para sa gamit mo ngayon, sobrang luma na ang I, o entry-level na sobrang basic ang C. Ang paglipat sa AC at pagdagdag ng RES kadalasang nagbibigay ng panibagong buhay sa lumang AC. Mas malalang problema, kakaibang ingay sa I, madalas na errors, at crash kahit bagong format. Bukod pa rito, minsan may Windows update na may bug na pumapatay sa performance. Kung napansin mong simula ng mag-update, saka lang siya naging sobrang bagal, pwedeng maghintay ng bagong update na nag-aayos ng bug o sa tulong ng technician, bumalik muna sa dating version. Kung wala sa lahat ng ito ang nakatulong, doon na talaga papasok ang huling option, ipacheck ng mas detalyado, memory test, disk test, at B. At kung bagsak pa rin sa lahat, nandyan yung solusyon na 100% gumagana, itapon na sa basurahan at maghanap ng mas bagong isi.